Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo nawa ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa patuloy na biyaya ay pinagkakalaw sa atin ng Diyos. Muli po tayong nagkatipon-tipon at taglay ang matibay na pananalig. Ihain natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga intensyon. Kasama na rin ang ating patuloy na panalangin para magkaroon na ng lunas ang sakit na kinatatakutan ng lahat, ang COVID-19. Ganun din sa panalangin natin sa mga kapatid natin may mga karamdaman, mabibigat na suliranin sa buhay. Kapatid natin na nawala ng kabubuhay, nawala ng mga kapamilya, mga mahal sa buhay, mga binagyo, binaha, karanas sa matinding dagok ng buhay. At sa mga frontliners din natin sa patuloy natin pakikibaka sa pandemya, sa ating mga opisyal ng pamahalaan at ang simbahan, kaya din sa ating mga medical workers na lahat ay magkaisa at katulong-tulong para mabigyan ng maibsan ang paghihirap ng mga taong higit na nangangailangan. Upang maging kalugod-lugod ang ating pag-aalay, minsan pa pagsisihan po natin ating mga kasalanan, aminin natin sa harapan ng Diyos at ng bawat isa na tayo ay makasalanan. Kailangan natin ang awa, ang habag, ang patawad ng Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y
Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Panalangin tayo. Awa namin kapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtatangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpapadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinangako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak pang ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat ka rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, ay napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, sa pagkikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, ang aking tahanay hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagkakatiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitan akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako, tagumpay ng hari ng iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, may ilang Saduseo ang lumapit kay Jesus. Ang Saduseo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moses ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay din. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, mga lalaki at mga babae nag-aasawa, at ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay, ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay, sapagat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos. Yamang muli silang binuhay. Maging si Moses ay magkapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas magtanong sa Kanya ng anuman. Mga giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita ng Diyos. Bisperas na ng kapistahan ng Kristong Hari. At marahil ay iba sa atin ay excited na, no? Nung dati. Kasi marami tayo ng mga aktibidades at mga gawain. Pinaghahanda natin lalo na isa sa pinakamahabang prosesyon ng simbahang Katoliko. No? At dahil nga may pandemya, ay wala na muna po tayong prosesyon. Iniiwasan po kasi natin ang maramihang pagtitipon ng mga tao. Kaya saka na lang muna, no? Pero magkakaroon po tayo ng parang motorcade, ano? Pero ilan lang naman ang pwedeng makasama. Ay talagang ganyan ang buhay natin. Ano po? Meron pong konting pagbabago. Pero wala mang prosesyon ay ang mahalaga ay yung paniniwala natin sa Kristong Hari, yung ating pananalig
na kahit hindi tayo makagawa ng ibang mga gawain nating pasimbahan, ang pinakamahalaga namang bagay ay nagagawa natin, itong Santa Misa, ang pinakamataas na uri ng pananalangin na maiaalay natin sa Diyos, ang pinakadakila. Sabagat dito kasama natin ang Kristong Hari, nag-aalay sa ating Ama sa langit. Kaya nga po, kahit na ano pa ang mangyari, kahit sabihin pa natin na bawal na ito, bawal na yun, o hindi natin magagawa yun, pero yung paniniwala natin ay intact pa rin, nandoon pa rin, sapagkat alam natin na sa buhay na ito, lalo na sa ating pinagdaraanan ngayon na pandemya, napakahalaga po ng paniniwala o pananalig natin sa Diyos. Diyan tayo huhugot ng lakas, ng tapang, ng pag-asa na tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo niya pababayaan. Ang Diyos ay nandiyan. Tinitingnan tayong lahat. Ano po? At kung tayo ay nalulungkot, kung tayo pawisan-wisan ay tila baga hirap na, naluluha na tayo sa mga nararanasan natin, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sapagkat yan po ang pinangako niya doon sa huling kabanata ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, 28 kabanata, nung siya ay aakyat na sa langit. Pinangako niya sa kanyang mga alagad, ako'y pasa sa inyo hanggang sa wakas. Hindi ko kayo iiwanan. Kayo'y sasamahan ko. Sasamahan ko. At tayo mga Pilipino ay dapat lalong maging masaya at lalong dapat na magkaroon ng mukha ng pag-asa. Sapagkat yan ang gusto natin, hindi ba? Yung may kasama tayo. Meron tayong karamay, kadamay. Meron tayo na mahihingahan ng sama ng loob, ng mga problema, mga suliranin, mga pagsubok ng buhay. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, parang siguro sasabihin ninyo, ano ba yung kwento na yan? Tungkol sa pag-aasawa. Alam po nyo, ang mga kababayan ni Jesus, nung panahong yon, ay watak-watak din sila ng paniniwala. Ano po? Ang nagtanong kay Jesus ay isang Saduseo. Ito pong grupong ito ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. At ang kanyang contention, ang kanyang ibinigay na problema ay tungkol sa isang balo, sa isang babae na nag-asawa, ulit hindi siya nagkaanak. Meron po kasing batas na sinusunod ang mga kababayan ni Jesus na tinatawag na levirate marriage. Dito sa pag-aasawang ito ay karamay mo ang iyong pamilya. Bakit po karamay? Siyempre sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, karamay kasama natin ang ating pamilya. Na kapag ikaw ay nag-asawa at namatay ang iyong asawa, naging balo ka na walang anak, may obligasyon yung mga kapatid ng iyong asawa na ikaw ay pakasalan at bigyan ng anak. Alam naman ninyo,
ang isa pang kaugalian ng mga kababayan ni Jesus, mahilig sila sa exaggeration. Yung bang kwento na pinalalala, pinararami. Kaya imbis na sabihin lang, dalawa naging asawa, ang sinabi rito ay 7. Matinding babae ito, nakapitong asawa. At isa-isang namatay. Para sa kanila, yung numerong 7, unlimited. Kaya po, ibig sabihin marami nga naging asawa na magkakapatid. Sabi, kung ikaw ang ina nitong mga magkakapatid nito, baka mapatay mo yung manugang mo. Pero isa-isang namatay. Yun lang po ay kwentong eksaherasyon. Pinarami para yung kanyang kwento ay lalong pakinggan. Hindi ba kumisan tayo rin mga Pilipino, mahilig din tayo sa exaggeration. Ay, nakaaway ko kay 3. Pala isa lang, binigyan ko ka ng tulong yung 10 pamilya. Isa lang naman palang pamilya, Gusto natin kumisan yung medyo nagyayabang, pinararami. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa kabilang buhay, hindi na mag-aasawa. Para tayong mga anghel. Wow, para pala tayo magiging mga anghel, Kaya hindi na kinakailangan kasi ano ba ang ibig sabihin ng pag-aasawa? Hindi ba dahil mahal na mahal mo ang isang tao, gusto niyo mabasbasan ang inyong pagsasama? At dahil mahal na mahal mo, gusto mo rin magkaroon ng bunga ang inyong pagmamahalan. Yung dalawang yon ay masasagot na sa kabilang buhay. Sapagkat sa kabilang buhay, mararanasan natin ang kaganapan ng pag-ibig, ng pagmamahalan. At yung tungkol sa anak, hindi na kinakailangan din. Kaya naman, nga sa pag-aanak, ay siyempre, para tayo ay hindi po maubos. Gusto mo magkaroon din ng mga supling, pero sa kabilang buhay, ay sama-sama na po tayo at walang mamamatay. Kaya nga, nung pinaliwanag ito ni Jesus doon sa Saduseo, pumapalakpak naman yung kalaban ng Saduseo. Sino ba yung kalaban ng Saduseo? Yung numero 1, yung grupo ng mga eskriba. Yun ang mga naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero silang lahat ay nagkaroon ng pagkakaisa, nagkampi-kampi ng malaunan para ipapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon sila ng common enemy. At yan ang ating Panginoon. Kaya nga po sa paliwanag na ito ng Panginoon, tunay ng paghahari ng Diyos ay hindi lamang dapat dito sa lupa, kundi doon sa kabila. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kaya ang kanyang paghahari ay dapat nating maisabuhay. Minsan kasi pag dumarating yung bang pagkatakot natin sa mga nangyayari sa ating buhay, parang gusto na nating sumuko. Naku, ayoko na sobra naman itong mga nararanasan na ito. Halimbawa, naranasan yung magkasakit ang isang mahal sa buhay. Naku, yan po ang matinding pagsubok. May sakit ang asawa mo, may sakit ang anak mo, magulang mo, kapatid mo. Naku, yung matindi, yung pamilya. Halimbawa, buong pamilya, naku, wag naman sana, Pero kung minsan nangyayari yan, paano gagawin natin, Sino pa ang tatakbuhan natin?
buong pamilya. Kaya yung iba gustong bumigay. Pero huwag tayong bibigay. Tanda natin, kakampi natin ang Diyos, ang hari ng mga hari. Kung sakali mang sa buhay na ito, hindi ka masyadong nakakaranas ng kaginhawahan at masasabi mong ikaw ay parang inapi, para kang pinabayaan. Ako, huwag po kayong malungkot. Panandalian lang ang buhay natin sa lupa. Bukas makalawa, kukunin ka na ni Lord. O, di ba? Tapos ng lahat yan. Yung buhay na hindi matatapos, yung buhay na walang wakas, naghihintay sa ating lahat. Naghihintay sa ating lahat. Pero huwag po kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Darating yan. At huwag kayong sabay-sabay. May hirapan kaming magmisa. Di ba? Huwag pa tayo magmadali. Pero darating na hindi natin alam, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen. Mga giliw na kapatid, puno ng pananalig, pag-asa, ihain natin sa ating makapangyarihang Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga intensyon. Sa bawat panalangin, ating itugon ng malakas, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpatuloy na magpapahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob na mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa naway matagpuan ng mapapagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sama po natin sa ating panalangin ng mga yumaong sina Dominador, Marcelina, Dante, Gliceria, Rodrigo, Evarista, Onofre, Rosita, Purificación, Miguela, Teresita, Rodrigo, para sa kaarawan ni Marvillas at ni Alan Casuyon, para sa kagalingan ni Trining de la Torre, Alan Casuyon at Ryan Casuyon, pasasalamat ni Eileen Infante at kagalingan, Honorio Maralag, Norma Maralag, at Luz Biminda Orasa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, digin mo ang aming panalangin. Tahimik natin lahat sa Diyos ang ating mga personal na kahiligan. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na yun ihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan na iyong presensya magpakailanman. Hinihiling po namin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin itong mga alay sa kapagkakasunod sa katauhan, iniluluhog po namin iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakais at kapayapaan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na iyong kapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong pagmagpakailanman o tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siyang gumanap sa aming pagkakatubos. Siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat, ang siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Okay, sana mga anghel at mga banal, pinagbubunyiin namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, Napupuno ang langit, ang lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Hosana sa kaitaasan. pinagpalang na kanito Sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Osana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal ikaw bukal ang tanang kabanalan, kaya sa magitan ay Espiritu ang banal ang mga kaloob na ito, o para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, hinati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi nang matapos ang hapunan, hinawa ang kanyang kalis, muli kanyang hinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Pagbunyi natin ang hiwaga ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na dinadalangin sa misang ito. Gawin kami marapat na pumasok sa buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina naming lahat. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng mga apostol, mga martir, mga banal, kasama ni San Pedro ng aming patron na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayo sa pananalangin sa Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Apa sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa lawan at patawarin mo kami sa aming mga sala paralan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, wag mo kaming ipahintulot
sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo nga kami sa lahat ng masama. Akayin po kaming lagi sa kabanalan sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Huwag kami maging handa sa maluwalhating pagbabalik ni Yesu Kristo ang aming manunuwos. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalob ko ang aking kapayapaan. Pagwasalang sa alang-alang ang aming mga kasalanan, kanyang pananalig na iyong simbahan, nabubuhay ka nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Mga kapatid, napakapalad natin na ito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng panaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
nang ako'y tawagin mo, sumunod o Kristo. Ako ay nagpasya, susunod sa iyo. Sa aking pagtalima, inakay mo ako, ang tamang daan ay natagpuan ko. Susunod ako, O Diyos, susunod ako, sa buong buhay ko'y susunod sa'yo. Dahil sa'yo lamang ang buong puso ko. Susunod ako sa'yo. Magbuhat ng ikaw ay makilala ko. Ang buhay kong ito'y lubos mong binago. Lungkot ay pinawi, pag-asa'y natamo, nang ako'y magpasyang sumunod sa'yo. Susunod ako, O Diyos, susunod ako, sa buong buhay ko'y susunod sa'yo. Dahil sa'yo lamang ang buong puso ko. Susunod ako sa'yo. Jesus, sa'yo'y susunod ako. Magsiluhod po. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niya makapabuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So bukas nga po ay instead ng prosesyon, ay magkakaroon po ng motorcade ng ilang sasakyan kasama ang
Kristong Hari o ang Banal na Santissimo. Ganon din ang imahe ng Kristong Hari. Pag nadaan po sa inyong lugar, ay batiin naman natin ang ating Kristong Hari. Ano po? Kaway-kaway man lang kayo o huwag na po kayo lalabas ng inyong compound. Pinagbabawal po kasi pag salubong, huwag na kayo lalabas ng kalsada, doon na lang sa inyong compound, sa harapan ng bahay ninyo, at bilang pagpabigay-pugay sa pagdaan ng Banal na Santissimo ng Kristong Hari. Kaya bukas po yun ang tanghali gagawin para gising na kayo. Instead nung dati na madaling araw ay mga tulog pa tao. So gagawin po bukas makapananghali. Mga more or less mga 1:30 to 2, mga ganyan po ang oras. Kaya yun lang. Salamat po. So inyong Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain nawa kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo't paghariin si Kristo sa ating pamayanan. Salamat sa Diyos.